Good afternoon, brilliant people. This is Jobert Bergaza, and welcome to Jobber Talks. In today's golden conversation, I just want to share to all of you, kanina bitong nag-viral karon sa Blue app nga usa ka OFW from Kuwait, I think, and then niuli na siya sa Philippines. I don't know kung for good na ba siya, basta kay niuli siya. So daghan siya giagian mga my dear no from her country, nilapag pa siya og Japan, and then from Japan to Manila, and then from Manila to Cebu. I think taga dinha siya. So karon mga my dear, sa kasamaang palad, kani siya nga OFW wala nakaabot sa iyang final destination. Namatay siya in the middle of her travel. Unya, kung tan-aw nimo ang picture o giunsa siya pag-describe sa mga nakakita, grabe ka murag miserable kaayo ang life sa usa ka OFW. I don't know kung na dili ba maayo iyang kahimtang sa gawas or napasagdan niya iyahang kaugalingon. So karon daghay nangutana, Sir, unsa gyud kalisod ang kinabuhi sa gawas? Okay. To answer this question mga my dear, nagvary po ni siya depende sa imuhang situation sa another country. Kay naman tayo gitawag og mga blue collar jobs, na apoy mga white collar jobs, kato mga professional people. Lahi pud ang ilahang experiences, lahi pud ang compensation level sa ilahang trabaho, demand sa ilahang work. So makaingon gyud ko nga regardless of like unsay imuhang trabaho sa another country, mapa blue collar man ka or white collar, naapod tay giatubang nga klase-klaseng mga pagsulay nga dili masabdan sa ubang tao, no? So lisod gyud kaayo nato siya i-define kung lisod ba gyud ang kinabuhi sa laing country. Pero para makasabot mo, especially katong nangandoy nga mo abroad nga karon galibog na, kung masulbad ba gid nato ang mga problema nato sa another country or dili kay basing mag-create ratag another problem at the end of the day. So tagaan ta mo karon og idea nganong naay mga OFW nga wala na manage or murabag somehow miserable ang ilahang life. Kani sila nga mga individuals mga my dear, mas gipalabon nila ang mga tao sa Philippines than unsaon nila pag-manage ilang kaugalingon in another country. Kapila na ko nagbalik-balik sa inyo, you cannot help if ikaw helpless mismo. Mabito nang before you are thinking of saving other people, sulbara sa imong kaugalingon. I-save una imuhang self before you think of helping other people. Kay kung magsige manggugag tabang sa uban, left and right, problem sa Philippines, kay mo ba gini scenario most of the time. Ikaw ba ya ang pinaka last nga card nila? Every time maka-encounter sila problem sa Philippines, they're going to chat you. They're going to inform you nga mauni ang sitwasyon karon sa imuhang relative in the Philippines, and then they need money, help, whatsoever. So kung ikaw mga my dear, usa ka OFW, nga kada ni mga yun imong tabang, mutabang ka, ikaw gyud alaot at the end of the day. No? Ang akong pasabot sa kaning video, regardless of aha ka nagtrabaho, whether you are working in the Philippines now or in another country, nagmatter gid ta kung unsaon nato pag-manage ang atong kwarta. Kay diha man ta nabuhi. Mao man itong kalipay. Mao man itong weapon to survive in this world. So kana gyud dapat nimo protektahan, no? Kung tan-aw nimo nga dili pa ka able mo save sa ubang tao, ayaw pagpaka-hero. No? Kay katawanan kaayo nga you are saving other people, pero look at your face, look at yourself in the mirror. Nagamuritsing ka. Wa kay halos makaon. Kay common ba nga idea nga kauno nako, dili na lang kay ipadala nako sa Philippines. Palito nako, dili na lang kay ipadala nako ang kwarta sa Philippines. Kauno nako ni nga food, ayaw na lang kay akong ipapackage padung sa Philippines. Naunsa mo? Okay ra mo sa inyong gibati? Okay. Kay kani bitaw nga idea no, siguro wala pa ka kaagig failure sa imong kinabuhi. That's why ingon ani ang imuhang idea sa life. Pero somebody like me nga niagi nagkangit-ngit, niagi nag-failure financially, no. Dili gyud ko mo allow nga ingon ani ang mahitabo nako sa abroad. Imagine gisacrifice nimo ang tanang moments nimo nga pwedeng ma-create in the Philippines.
ni sacrifice kag stay in another country, especially if you are alone. Good for those na ilang bana og asawa diri or mga anak. Kauban nila karon kay murag ang kamingaw dili ingon anak ka intense. But what if you are working alone in another country? Gisacrifice nimo imuhang moments together with your family kay gusto nimo nga ma-achieve ang quality life pero wala nimo gi-manage ang imuhang financial stability, ang imong kwarta. Kay bisag unsa ka gamay or kadako sa imong income mga my dear, mag-matter gyud kung unsaon nato siya pag-manage. Nga at the end of the day, dili ta mawad-an. You have to make sure nga gi-prioritize nimo imuhang self before saving other people. Muna isaksak sa imuhang hunahuna, whether you are a mother, a brother, a sister, unsa pa may imong status sa inyong family back in the Philippines, you have to prioritize yourself. Okay? Kung naay mga yugtabang, di pa nimo kaya, say no. Learn to say no. Or i-ignore ilang message. Kung maglagot sila, watay mahimo. At least, imong gisecure imong kaugalingon. No? Kay makaluluoy kaayo ba nga, ikaw na ning kamot sa laing country, nagparty-party imong family back in the Philippines, malipayon kaayo sila nga ga-celebrate sa usa ka occasion while you are staying alone sa imuhang balay, sa imong apartment, ga problema ka unsaon nimo pag-atubang imuhang another day kay toxic pud imuhang environment in this particular country, for example. Ingon anak nga mga sitwasyon kay mag-wonder ko, adunay mga OFWs nga pila na ka years ang nilabay, let's say for example 12 years maximum year nimo nga mo stay ana nga country, pero nag-aim pa ka for more after sa imong 12 years in Taiwan, for example, gusto na pud ka mo cross to another country kay wala pa nahuman imong mission. It's impossible. Meaning to say na mismanage nimo imong financial, imong kwarta. For 12 years working here, I believe kaya na nimo ma-achieve imong goal bisag unsa pa kalisod sa atong kinabuhi back in the Philippines. Pero wala nimo gi-manage og tarong imong kwarta. I'm not saying nga perfect ko ha, pero as I said to you, somebody nga gikan na ana nga sitwasyon before, careful gyud kay ko karon. So sorry gyud kaayo sa mga nangayog tabang nako kanang nangayog support or whatever. Unsa pa may inyong concern while you are why you are chatting me? Dili gyud ko maka-help sa inyo ha karon because I wanna help myself first. Gi-prioritize gyud ako akong kaugalingon. Kay dili ko gusto nga mobalik ko sa akong kinabuhi before nga ultimo pamiliti wala nako. Grabe na gid ako kaubos, grabe gid kay kalala sa akong life before. I don't want to experience that one again. Nilupad ko sa another country, aduna ko'y mission, aduna ko'y goal nga gusto na ko ma-achieve. Right after that, siguro mo na time nga makatabang ko sa inyo ha. But right now, all I can do is to inspire teachers, for example, in the Philippines to also dream for themselves. Diha ra gyud taman pa ang akong masupport karon because dili ko ganahan nga makita nako akong kaugalingon nga makaluluoy at the end of the day. After working for a couple of years in another country, wala kay napundar. Wala kay na save, wala kay na tigom, kay nagsikag laroy-laroy. Nagsikag kundat-kundat, kiat-kiat, no? Pamalit anang mga butang nga mga way klaro. Mahalon nga mga gamit, very expensive nga material para lang i-show up to people nga, hello, my life in another country is really good and I have a lot of money here, blah 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 and so on. Pasikat kumbaga. Pero at the end of the day, gaginamos ka, gatinapa ka, wakay halos makaon. Maunay katawanan. Ngano mag-pretend man ta, no? Kung naa kay kayang itabang, that's the time you have to. Pero kung tan-aw nimo sa imong kagalingon, unable pa ka, say no. Save yourself first. Asabtan ko ninyo, bottom line sa atong video, nahimong miserable imong life sa abroad kay wala nimo gi-manage imuhang kwarta properly, no? Wala nimo gitan-aw imuhang future. Wala nimo gi-control ang dagan sa imuhang kwarta. Mayabog yun ka. Unya, remember, as I said to you, kung wala na kay kwarta, wala po'y pakialam ang kalibutan sa imuha. So you have to be careful. Diha ta magdaog tanan, okay? So kung muingon ka nga lisod ba ang kinabuhi sa abroad, for me no. Kay dako kag chance diri nga mabag-o imuhang kinabuhi kung kabalo ka mo manage sa imuhang kwarta kung unsa man na imuhang nadawat sa imuhang trabaho karon. Okay? So that would be all for today. See you again tomorrow for another conversation. Bye-bye.